Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at nyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik, aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik, ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag, ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Dito sa TV Maria, muli tayo ay magninilay-nilay sa salita ng Diyos ngayong panahon ng Kwaresma, panahon ng pagbabalik loob sa Panginoon, pagsisisi sa kasalanan, pagkumpisal at pakikinig sa mga recollection at mga magagandang binabasa natin na makapagpapayaman sa ating buhay espiritual at magpapalapit sa atin sa Panginoon. Ngayon din pong panahon ng Kwaresma, tinatawagan tayo ng Panginoon sa panalangin, prayer, fasting, sacrifice, and almsgiving, pagbibigay ng tulong sa kapwa, limos o tulong sa kapwa. Sa Ebanghelyo po, ang binibigyan ng pansin ay ang tungkol sa panalangin. Di ba kung minsan may kausap tayo, at pag tayo ay distracted, sasabihin naman nung kausap natin, igalang mo naman ako. I-focus mo naman ang sarili mo, nag-uusap tayo ng husay. Parang malayo ang iyong isipan sa pinag-uusapan natin. Igalang mo naman ako. Bakit ko po nabanggit yan? Sapagkat sinasabi ng Panginoon, kung tayo day mananalangin, seryosohin natin ang ating panalangin.
seryosohin natin ang ating pakikipag-usap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Ang sabi po ng Panginoon, sa inyong pagdadasal, huwag kayong daldal, ngaw, katulad ng mga walang pananampalataya, na ang isip ay sila ay pakikinggan sa dami ng kanilang ngaw. Hindi ngaw ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Ang hinahanap ng ating Panginoon ay seryosong panalangin. Serious prayer, nakafocus sa Kanya. Hindi kung ano-ano ang, halimbawa, paano na lang ang feeling mo kung may kausap ka, tapos habang pinapaliwanagan mo, nag-Facebook naman, nagte-text naman, may tinatawag, hindi ba medyo may kabastusan naman yun? Excuse me for saying so. Ganyan daw tayo kuminsan sa harap ng Panginoon Diyos. Dasal ng dasal, wala naman ang isip sa Panginoon. Katulad halimbawa, yung laging ini-example nila, nagro-rosary nga. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos sumasay, oy, magsaing na at pagkatapos ang suri, kakain na. Santa Maria ng Diyos, panalangin ko makasala. Ang electric fan, itapat dito. Sobrang init. At Santa Maria ng Diyos, panalangin ko kasalanan yung kami mamatay. Ang aso, maingay. Itali ang aso. Luwalhati sa ama sa anak. Ayun. Anong klaseng panalangin? Iyan. Yan ba'y nakakatuwa sa Panginoon Diyos, sa mahal na biren? Hindi po. Bakit? Ngaw lang yan eh. Ngaw. Ang sinasabi ng Panginoon, kung magdadasal ka, seryosohin mo. Ang puso mo, ang isip mo, nakatuon sa Panginoon. Hindi yung parang ikaw ay nagte-text, kausap mo ang presidente ng Pilipinas, nagte-text ka, aba, ay di pupuntahan ka ng presidente sa security. Excuse me mo, mawalang galang na, pero igalang naman niyo ang presidente. Ayun, igalang daw natin ang Panginoon sa ating panalangin. Oo nga, nandyan na tayo. Sinasabi ng Panginoon, your Father, alam na ng Panginoon ang inyong pangangailangan. Pero kahit na, napakagandang pakinggan ng Panginoon ang ating mga kahilingan. Katulad ng isang ama, alam niya na gusto niya, yung anak niya gusto niya ng cellphone. Gusto niya ng cellphone. Pero hindi yung bibigyan kung hindi sasabihin ng anak, Papa, baka naman pwede mo akong bigyan ng cellphone. Ayun. Alam na ng ama na kailangan yon, pero mas magandang pakinggan kung nagsusumamo yung anak. Ganyan din tayo. May mga pangangailangan tayo sa Panginoon, ay napakaganda kung taos sa puso ang paghingi natin ng ating pangangailangan sa Panginoon. At sa Ebanghelyo din ito, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano manalangin, how to pray. At ang kanyang example, ay yung tinatawag nating the Lord's Prayer or Ama Namin. Na ito daw ay pwede nating dasalin as is sa mga salita ng Panginoon o gawin nating pattern. Di ba yung pananahi, may pattern yan na susundan mo. Pag magdo-drawing kami nung una, may pattern yan, susundin mo lang yung hugis. Yun. So, ang sabi ng Panginoon, pag nananalangin daw tayo, ito ay after the Our Father, manawagan ka muna sa Diyos Ama na may paggalang. Igalang mo muna ang Diyos, purihin siya, pasalamatan siya, igalang siya. Our Father, Ama namin, nasa langit ka po. Hallowed be thy name. Banal ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. So, at mapasa amin ang kaharian mo. Nawa ang iyong kalooban ay matupad sa aming buhay. Tulad ng ito'y natutupad sa langit. So, ang ibig sabihin, pag mananalangin ka, hindi agad pahingi. Ay, wag muna yun. Magbigay puri ka muna sa Panginoon Diyos. Magbigay galang ka muna sa Panginoon Diyos. Purihin, pasalamatan siya. Kung ikaw ba'y mamamasko nung maliit ka, sasabihin mo agad sa ninong, pahingi ng papasko ko, Pasko ngayon, pahingi. Aba, hindi. Anong turo ng magulang mo? Oy, pag nasa harap ka ng ninong o ninang mo, purihin mo muna, sabi mo, Ninong, ang pogi mo
ang ganda ng buhok mo, ang kintab, at saka ang gara ng suot mo. Ayun, matutuwa sa iyo. Naku, talaga itong inaanak ko, marunong mambola. Ito, magkano ba? Ito, dadagdagan ko pa. Yun. So, hindi natin binobola ang Panginoon. Hindi yan ang ibig sabihin ni Jesus. Ang ibig sabihin ni Jesus ay ating ipagbigay alam sa Kanya ang katotohanan na tayo ay mga nilikha niya, na siya ay ating Ama sa langit, na nagmamahal sa bawat isa sa atin personally, na banal ang ngalan niya at nawa ang kalooban niya ay maganap dito sa buhay natin, tulad ng ito'y nagaganap sa langit. Pagkatapos mong purihin, pasalamatan, igalang ang Panginoon, magbigay galang sa Panginoon, saka ka humingi ng pangangailangan mo. Ayan, pangalawang bahagi, give us this day, ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Ang ibig sabihin nito, puro tinapay. Hindi. Ang ibig sabihin nito, huwag mo kaming pabayaan ngayong araw na ito na hindi kami magugutom, Lord. Oo, yung aming mga pangangailangan, hindi lamang sa tiyan, kundi yung aming ikabubuhay, ay tulungan mo naman kami, Lord, sa aming trabaho, sa aming negosyo, sa aming mga pangangailangan. Yan ang ibig sabihin niyan. At dagdag agad ng Panginoon, kung ikay mananalangin, ay humingi ka ng tawad sa Panginoon Diyos. Lahat tayo makasalanan. Mabuti na yung nagpapakababa mo sa harap ng Panginoon Diyos para tayo pagpalain niya. Sapagkat the Lord rejects the proud at sa puwer sa kanya mga mayayabang, but siya'y nakikinig at mapagbigay sa mga may mababang kalooban. So forgive us our trespasses. Patawarin mo po kami sa aming mga sala. At may kasabay, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kung paano tayo daw pinatatawad ng Panginoon Diyos, ganyan din ang ating attitude, matuto rin tayo magpatawad sa kapwa. At wag naman tayo ay mabulid sa tukso. Alam niyo si Satanas, wala nang ginawa yan. Satan never sleeps. Wala nang ginagawa niyan, kundi pagplanuhan kung paano tayo magkakasala. Kaya ingat at all times. Ingat at all times. Sinasabi nga sa mga drivers, focus on your driving. Huwag ma-distract sa mga advertisement, huwag ma-distract sa cellphone, huwag magte-text, focus on driving. So, Lord, let us focus on you at hindi sa mga tukso ni Satanas. At kami ay i-deliver mo, protektahan mo kami sa tukso ni Satanas. At deliver us from evil. Ilayo mo kami sa lahat ng masama. At ang panawagan ng Panginoon, kung tayo raw ay marunong magpatawad sa kapwa, tayo din ay makakaasa na tayo patatawarin ng Diyos Ama sa langit. Pero kung hindi daw tayo marunong magpatawad sa kapwa, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos Ama sa langit. Mga kapatid, pagnilayan natin ang mga salita ng Panginoon Diyos tungkol sa panalangin, tungkol sa Ama namin, ang tunay na pagdarasal sa Panginoon, ang tunay na paghingi ng pabor sa Panginoon, kasama ng paghingi ng tawad at pagpapatawad sa kapwa. Sa ganitong paraan, matutuwa sa atin ang ating Panginoon. At ang ating panalangin na taos sa puso ay Kanyang pakikinggan at tayo ay Kanyang pagpapalain. Amen. In Jesus' name, Amen.